Bago ang lahat sa NBA ngayong off-season, LeBron nasa Philly na, Giannis nasa Miami, Kawhi bumalik sa Toronto at ang defending champion, Knicks, hindi sila ang nasa number 1. Heto na ang updated Jazz Buckets Power Rankings ngayong August. Tara! Bago tayo magsimula, quick disclaimer. Ito ang preseason rankings based sa roster, ngayon, chemistry potential at expert consensus mula sa ESPN, NBA.com, Yahoo Sports at BetMGM. Hindi pa ito ang final, pero ito ang pinaka-accurate na featuring natin ngayon. Bago mag-October 20, tara sa number 10, Los Angeles Lakers. At oo, nasa bottom ng top 10 sila kahit may Luka Doncic sila. Ito ang reality, wala na si LeBron, nasa 76ers na siya. Luka is now the guy sa LA. May Austin Reeves, may Walker Kessler, may Quentin Grimes sa paligid niya. Mas kompleto ang roster kaysa dati. Pero ang tanong, kaya ba ni Luka na i-carry ang Lakers papalayo sa playoffs nang walang LeBron sa tabi niya? Noong nakaraang season, si Luka ang nanalo ng scoring title sa 33.5 points per game. Mas mataas pa kaysa kay SGA, pero hindi pa rin siya ang nag-MVP. Ibig sabihin, kahit gaano siya kagaling, kailangan pa rin niya ng better supporting cast para maging serious contender. At ngayon, unang pagkakataon niya, napatunayan iyon. Sa number 9, Kawhi Leonard sa Raptors. At ito ang pinaka-emosyonal na storyline ng off-season. Bumalik sa Toronto si Kawhi. Ang city na nagbigay sa kanya ng kanyang tanging championship ring noong 2019. At ngayon, 35 years old na si Kawhi. Kasama si Scottie Barnes, gusto niyang gawin ito. Isa pang championship run. Ang tanong, healthy ba si Kawhi? Ito ang laging problema niya sa nakaraang ilang seasons. Kung healthy, dangerous ang Toronto. Kung hindi, malaking bayad na binayad ng Raptors para sa wala. Malaking resito para sa kanila, pero pwedeng maging malaking reward. Ito na, sa number 8, ang Cleveland Cavaliers. At ito ang team na maraming nag-underestimate ngayong season. Ang core nila, si Donovan Mitchell na may 27.9 points per game last season. 7-time All-Star. At si Evan Mobley, emerging as one of the best NBA two-way players. Si James Harden na may full-off season na para mag-build ng chemistry. At si Jared Allen na ang kanilang anchoring center. Naalala nyo nung nakaraang season, naabot nila ang Eastern Conference Finals. Pero, na-sweep sila ng New York Knicks. Ang sakit yun. At matunayan natin na banderang kapos sila. Pero ngayon, handa silang patunayan na hindi lang yon ang kanilang ceiling. Ang X-factor nila, ang chemistry between Mitchell and Harden. Kapag nag-click yun, scary team sila sa East. Kapag hindi, same old story ng Cavaliers. Sa number 7, ang Miami Heat. At ngayong season, ito ang pinaka-intriguing na new look team sa buong East. Si Giannis Antetokounmpo, 2-time MVP na sa Miami. Nakasama pa si Bam Adebayo na Defensive Player of the Year ng mga nakaraang season. Kinuha pa nila si Klay Thompson na 4-time NBA champion na sa halagang 2-year $11.5 million deal. Kinuha pa nila si Tim Hardaway Jr. para sa perimeter shooting. Meron silang mga high-octane 3-point shooters, si Thompson at si Hardaway Jr. Meron pang iba surrounding Giannis at Bam. Isipin nyo ang spacing na iyon. At si Bam Adebayo, naalala nyo nang nag-score siya ng 83 points sa isang laro? Ang tanong, si Klay ngayon ay 36 years old na. Hindi na siya yung Klay ng Warriors Dynasty. Last season sa Dallas, nag-average lang siya ng 11.7 points at 38% from 3. Pero sa Heat system, kasama si Giannis at Bam, baka makarevive siya ng karir niya dito. Worth watching. At sa number 6, ang Minnesota Timberwolves. At ito ang pinaka-exciting na bagong partnership sa buong NBA. Si Anthony Edwards plus si LaMelo Ball. Most explosive young backcourt sa buong liga. Si Rudy Gobert naman sa gitna para sa depensa at si Jaden McDaniels na solid two-way wing. Pero heto ang honest concern. Si LaMelo at si Edwards ay parehong ball-dominant players. Parehong gusto ng bola sa kamay. Parehong gusto ng offensive freedom. Noong nakaraang season, nawala na ng players ang Wolves sa playoffs dahil sa mga injuries. Kapag healthy at nag-click ang LaMelo-Edwards partnership, top 3 ang West sila. Kung hindi, magulo ang Minnesota ngayong off-season. Number 5, Boston Celtics. At ito ang team na pinakamagulo ngayong off-season. Noong una, si Jaylen Brown ay na-trade sa Philadelphia 76ers kapalit si Paul George. 2 first-round picks at 2 rounds second-round picks. Controversial na trade. Maraming analysts ang nagsabing hindi magandang deal para sa Celtics iyon. Ngayon, ang starting 5 nila ay si Jason Tatum, Paul George, Derek White, Peyton Pritchard, nag-average ng 17 points last season. At si Mitchell Robinson sa center position na bago na lang kinuha. At si Mike Conley, veteran leadership sa bench. Ang pinakamalaking tanong, si Paul George ay 36 years old na may $57 million salary. Worth it ba yun para sa isang team na ibinenta ang kanilang best player na si Jaylen Brown? Maraming skeptics pero si Tatum ay proven performer. Kapag healthy ang lahat, still dangerous ang Boston. Top 4 na at ito ang part na magde-divide ng lahat. Bago ko sabihin ang number 1, i-comment nyo kung sino sa tingin nyo ang dapat nasa tuktok. Tara!
Sa number 4, Philadelphia 76ers. Ang Philadelphia 76ers, ito ang team na dapat nasa mas mataas pero may mga dahilan kung bakit hindi pa sila ang top 3. Si LeBron ay 41 years old, nasa last decision niya na, sabi niya mismo. Si Joel Embiid ay former MVP na 26.9 points last season. Si Jaylen Brown na 2024 NBA Finals MVP at si Tyrese Maxey, one of the most fastest improving players in the East. Si BJ H-Camp na explosive young talent. At on paper, pinaka-talented na lineup sa buong East. Pero heto ang problema. First time nila maglalaro together ngayong October 20. Walang chemistry pa yun. Walang established system at si Embiid laging may injury concern. Kapag healthy at in sync ang 76ers, number 1 o number 2 sila sa buong liga. Pero ngayon, too many questions pa para ilagay sila sa tuktok. Exciting team pero hindi pa proven to get. So number 3, ang defending champion, New York Knicks. At oo, alam kong nagtataka kayo bakit hindi sila ang number 1. Heto ang facts. Noong nakaraang playoffs, ang Knicks ay statistically best playoff team in NBA history. Nag-outscore ng opponents nila ng 14.9 points per game. 53 years ng paghihintay. Finally champion na sila. Bumalik ang lahat ng core, Brunson, Towns, Anunoby, Hart, Bridges. Pinalitan lang nila si Mitchell Robinson ng Andre Drummond sa center. Pero ito ang honest assessment. Ang Knicks ay defending champion na may 53 wins lang noong naraang regular season. Hindi sila dominant sa regular season, timing at execution ang nagpanalo sa kanila sa playoffs. At ngayon, every team has a game plan laban sa kanila. Defending champs, but not necessarily the best team going forward. Sa number 2, ang San Antonio Spurs. At marami ang nagsasabing dapat sila ang number 1. Cornelius Victor, Wembanyama, De'Aaron Fox, Stephen Casal, Devin Vassell, at si Jolanda Champagne. At ngayong offseason, kinuha pa nila si Tobias Harris, na veteran forward na makakapag-space ng floor at makakagawa ng top buckets late in the shot clock. At may rookie pang si Dylan Harper na expected to earn a starting role. Nung nakaraang season, naabot nila ang NBA Finals ikatlong season pa lang ni Wembanyama. At sa head-to-head laban sa OKC, nanalo sila ng 8 out of 12 matchup, including Game 7 ng Western Conference Finals sa OKC's own court. According sa BetMGM, co-favorite sila with OKC para sa championship. At ang young core nila, Wemby, Castle Harper, may dynastic possibilities pa. Ito ang team ng future at ang future ay ngayon na. At sa number 1, Oklahoma City Thunder. At controversial ito dahil natalo sila sa Spurs noong Western Conference Finals. Pero ito ang dahilan kung bakit sila pa rin ang number 1. Over the last 2 seasons, including playoffs, ang Thunder ay nag-outscore ng opponents nila ng 11.2 points per game. Dalawa sa pinakamahusay na season sa NBA history. Ang ginawa nila, si SGA, back-to-back MVP, 31 points per game, 55% sa field, si Chet Holmgren na all-star at all-defensive player. At ito ang pinakamahalagang bagay ngayong off-season. Si Jalen Williams ay fully healthy na. Noong nakarang season, nag-miss siya ng maraming games dahil sa injury. Iyan ang malaking factor kung bakit natalo ng Thunder na sa Spurs noong Western Conference Finals. Ngayong season, healthy na si Jalen Williams. At according sa analysts, kapag healthy si Jalen Williams, best team sila sa buong NBA. At si Isaiah Hartenstein sa center, solid interior presence na nagbibigay ng physical toughness sa team. Ang tanong lang, mabibigyan ba sila ng Spurs ng same problem ulit? Ayan ang pinaka-exciting na storyline sa West ngayong 26-27 season. Saan ba kayo sa rankings na ito? O may ibang order kayo? I-comment nyo kung sino ang number 1 sa inyo. Gusto kong malaman ang power rankings ng Just Buckets community. At kung hindi kayo agree, mas gusto ko pa iyan. Mag-subscribe sa Just Bucket. Straight to the point, walang arte. At abangan pa ang mga susunod na mga video.